Kinwestiyon ng kampo ni Attorney Manasseh Carpio ang mabilis na aksyon ng Anti-Money Laundering Council sa pagpapalabas ng sinasabing 6.7 bilyong pisong bank transactions ng mag-asawang VP Sara Duterte at Carpio sa impeachment hearing, kahit kaka-appoint pa lamang ng direktor nito. Igiit nila, peke, kalahating katotohanan at tahasang propaganda ang naturang ulat. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Wala siyang ganong pera. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Marites lang, chismis. Mariing itinanggi ng kampo ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang ulat ng Anti-Money Laundering Council na may bilyon-bilyong transaksyon umano sa kanilang bank accounts. Ayon kay Attorney Peter Paul Danao, legal counsel ni Carpio, walang malinaw na paliwanag ang AMLAC kung paano nabuo ang sinasabing 6.7 billion pesos na halaga. Dagdag niya, nalin lang umano ang publiko dahil pinagsama ang dami ng transaksyon at ang kabuuang halaga nito na hindi aniya sumasalamin sa aktwal na laman ng account. Hindi nila in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Inaniwala mga tao na meron daw 6 billion pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth eh. Talaga propaganda. Inihayag din ni Danao na humingi na sila ng opisyal na kopya ng AMLAC report, ngunit hanggang ngayon ay wala pa umano silang natatanggap. Kinwestiyon din ng kampo ang bilis ng naging aksyon ng AMLAC, lalo na't bagong talagang direktor pa lamang ang nagpresenta ng ulat. Bakit kailangan AMLAC ipatawag nila, nakaka-appoint pa lang ng tao? Yung AMLA director na nag-appear, kaka-appoint lang April 13. Diba? Nag-assume ng position April 14. Sinabina ng April 15. Diba? Na-receive yung sabina April 16 ng hapon. Diba? And within less than 3 working days, nakapagsabit na raw siya ng report nung before April 2022 for the 20 years. Diba? Buruin mo, they're so efficient. Diba? For 20 years, for the different bank accounts daw ni BP, nagawa nila within 3 working days na makalap yung mga reports na yan. Binigyang diin din ng kampo ni Carpio ang probisyon ng Anti-Money Laundering Act na nagbabawal sa paggamit nito para sa political harassment. Dagok po ito sa industriya ng bangko. Okay? Because, alanin nyo si Attorney Mans, abogado. Asawa pa siya ng VP. Diba? So kung kaya ng AMLAC na gawin ito sa bank records ng isang abogado, isang asawa ng pangalawang mataas na opisyal ng Pilipinas, na kayang kalkalin lahat ng mga dumaan sa bangko mo, diba? Paano ba tayong mga mahirap? Diba? Mabubulat lahat ang ating mga accounts dahil lang kalaban ka ng gobyerno. You cannot weaponize the AMLAC. Samantala, pinabulaanan din ng kampo ang aligasyon ng diversionary tactic ang kanilang isinampang kaso laban sa ilang mambabatas kaugnay sa paglalantad ng bank records ng mag-asawang Duterte at Carpio. Yung issue lang po natin dito, kung tatandaan ninyo, is whether or not they committed a criminal act in violation of the Anti-Money Laundering Act. So yun lang po. Whether or not they committed a violation, and if they did, therefore they should be held liable. Kaugnay naman ng inilabas na letter of authority ng Bureau of Internal Revenue para sa tax audit sa ilang negosyo na iniuugnay sa mag-asawa, sinabi ng kampo na handa silang humarap sa investigasyon. Pero nilinaw ng depensa na ang LOA ay paunang hakbang pa lamang at hindi nangangahulugan na may natukoy ng paglabag o kakulangan sa buwis. We're prepared naman. We're ready to answer in the proper venue. And i-clarify ko lang din na yung order ng BIR is simply a LOA, letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. Nanawagan naman ang kampo ni Carpio sa media na maging responsable sa pag-uulat, lalo na sa mga sensitibong impormasyon tulad ng bank records na protektado ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.